Hi everyone. Today we have another episode of God Talks, and right now I am very happy to be talking to the Dean of the College of Education of University of the East, and that is Eva. So Eva, can you tell us a little bit about yourself, please? Hello sa ating mga tagapakinig at sa mga nanonood ng ating God Talks na pinangungunahan ng UCGD. Congratulations in advance sa lahat ng mga efforts upang mas mapalawig pa yung kaalaman ukol sa SOGI o, well, in general, gender, no? Gender and development. Nabanggit naman na ako ay dekana ng Kolehiyo ng Edukasyon at yung advokasya ko talaga ay mas patungkol doon sa LGBT, LGBTIQ, no? Or doon nakapatungkol sa SOGI or Sexual Orientation, Gender Identity and Expressions. Sa katotohanan, yung aking MA at ang aking thesis at saka dissertation ay patungkol doon sa pagkakaroon ng curriculum na kung saan nakapasok sa ating edukasyon o sa ating mga diskusyon yung usapin ng LGBTIQ. So ako ay naging presidente ng UP Babaylan, presidente nung ako ay nasa kolehiyo. Ako rin ay isa sa mga ako ang founding president ng Rainbow Catholics Philippines. At sa kasalukuyan, ako ay um, board member or Asia Pacific representative ng Global Network of Rainbow Catholics. So basically, yun yung mga background ko patungkol doon sa ating advokasya. Well, that actually sounds like a lot of experience. I imagine that, of course, being a student in UP and being one of the presidents, were you the first woman president of Yeah, Babay? mas See, mas yeah, siguro mas tawagin ng first lesbian president. No? first Kasi lesbian. pag pag first woman para pang kinuklok natin na ang mga miyembro ng UP Babaylan ay lesbian, gay, bisexual, transgender student. Yes. Okay, because I understand, of course, the society, especially the very, let's say, conservative, very religious society of the Philippines, did not make this easy for you, back then when you were a student. But what I'm curious about is that now you were a student that was an LGBTQ activist, and now you're a teacher that is still an LGBTQ activist. Now, what I Mm-hmm. want to ask is this: were there things that when you were still just a student you were complaining about your teachers, like, why are our teachers like this and that, not very supportive and that? Maraming mga pagkakataon, no? Halimbawa, bigyan kita ng maikling kwento lang. Nung nasa college ako, meron akong teacher na feeling ko homophobic siya. Kasi walang dahilan para bigyan mo ng mababang grade yung estudyante. Stress, no? Stress yung binigay despite dami mo perfect attendance ka, hindi ka naman compliant ka sa lahat ng mga submissions, palagi ka nagpe-present, pero at that time, may election. So, yung babaylan ay sumasali sa mga student council elections, no? Na nag-field kami ng mga candidates. Tapos, naka-butterfly kami. So, pumasok ako naka-butterfly. Okay. Nakaupo naman ako sa likod. So, parang alam ko, naramdaman ko na yung teacher, parang naiinis siya, o kaya parang kulang lang sabihin, anong inaarte mo dyan? O kung, nung mga panahon naman na yon dahil nga, mas bata ka, mas confident ka, mataas yung kumpiyansa mo sa sarili. So, parang hindi ka naapektuhan kung ano yung sabihin ng nung guro, no? Pero yung particular na guro na to, nakakita ako na ang baba particular na binigay niya sa akin grade. Pero, hindi kasi ako yung pagreklamo sa teacher, bakit ganito, bakit ganyan. Pero yung tanging naging conclusion ko, alam ko na homophobic siya kasi marami na ako narinig na mga kwento na nagsasabi siya yung sabi niya yung mga bakla, mga ganito, ganyan. Pero dahil aktibo, yung UP Babaylan sa UP, wala pang social media at that time, hindi naman talaga ibabash pa si teacher o kaya magpropaganda tayo o mag-rally tayo against the teacher. So, looking back, yun nga yung naging karanasan ko. Ang maganda siguro naging pagbabago o napansin ko, very rare or mas kakaunti na yung mga ganoong karanasan sa panahon ngayon. Siguro dulot na rin ng social media. O kung ano man yung mga pinaghirapan ng mga advocates in the past. Ito yung ni-reap
ito yung inaani ng mga tao ngayon, ng mga estudyante ngayon. Kasi uh, I could say though, kung meron mang mga bigots o meron lang mga homophobic na mga teachers, hindi sila ganoon ka-vocal o hindi sila ganoon katapang na sasabihan mo halimbawa yung estudyante na ba't ganito ka, ba't ganyan ka magdamit o baguhin mo yung sarili mo, mas kakaunti na kasi paunti-unti bumubuka o nagiging bukas yung lipunan doon sa kaisipan ng pagiging LGBT. As opposed to yesterday, o ang ibig ko sabihin, noong mga panahon na yon pag may mga discriminatory experiences ka, minsan tatahimik ka na lang o kaya hayaan mo na lang kasi ang sabi mo lang, kaya sila naging ganon kasi ganon din yung naging karanasan nila. Pero paano mo nga puputulin yung ganong karanasan? And that's the very reason I pursued the degrees in the College of Education, no? Yung MA ko at saka yung dissertation ko ay patungkol talaga sa LGBTIQ. Kasi sa aking paniniwala, ang tanging paraan para baguhin yung kaisipan paunti-unti ay sa edukasyon kung saan bata pa lang development appropriate lessons, pasukan mo yung curriculum, paitindi mo kung ano ba yung pagiging LGBTIQ, ano ba yung SOGI. Hindi sila dapat nakakuha ng mga kaalaman sa kung saan-saan lang ng mga kwento o kung ano bang hindi naman mga legitimate sources, pero dahil tinuturo sa eskwelahan, well-equipped yung mga teachers na magtuturo ng curriculum na yun, so paunti-unti nakikita ko magbabago yung lipunan. Matagal, pero meron at merong pagbabago, hindi pwedeng wala. Yeah, I agree with that. I think that you have to, get them young, and there has to be some really strong integration in the curriculum of, Philippine education. And I think a lot of your efforts has been towards this direction. As you've mentioned, you've had your MA and PhD on education because of this vision, because of this drive. Now, True. and you're doing it. So, but my question now is, how difficult do you find it now that you're in the position? You can influence curriculum. I'm not saying you're in an absolute position, of course, but you're in a good position. How is it? Is it as difficult still, or was it easier than you think? Hindi siya hindi siya ganoon kahirap kumpara noong mas bata-bata ako. Kasi yung mere idea na mayroong mag-propose ng ganitoong konsepto ay hindi nag-exist. So, nagkaroon ng ay lakas ng loob i-propose yung idea, challenge yung mga tao, kung sino man yung mga curricularists, kung sino man mga may posisyon. Tapos, dahil nasa-challenge sila, nagkakaroon sila ng pagkakataon na, ay, aralin ko rin pala, baka kasi may punto rin yung sinasabi niya. So, pagdating ko lang rin, halimbawa sa UE College of Education, particular, dahil nga advocacy ko yun, kung alam natin na yung curriculum ay nagbago noong 2018 dahil nga sa K-12 curriculum, no? So, yung 2018 na curriculum, kung saan nagkaroon ng general education, courses, tapos yung mga PMO na iba't ibang mga programs ay nagbago. Yung special topics for the teacher ed or for teacher education ay tinanggal. So kami sa UE, sabi ko sa aming dating dekana, i-retain natin yung special topics in education kasi dito sa special topics in education, doon tayo doon natin i-discuss yung mga nutrients o kaya ano man yung mga marginalized issues na pwedeng doon mo ipasok. Halimbawa, IT education, LGBT education, environment education. So, magkakaroon tayo ng pagkakataon na sa iisang kurso ay lahat ng mga future teachers sa UE ay kukuhanin iyon at may kaalaman tungkol sa kung ano mang paksang gusto mong ipasok doon. Originally, yung proposal ay talagang may LGBT education na course, so 3 units. Pero hindi yun na-approve, but ang na-approve ay yung special topics. So, special topics 1, 2, 3, 3 units yun, isang unit doon ay tungkol sa LGBT education. So, yun yung nabago doon sa University of the East College of Education, and we are proud to say that kasi. But what is great about this, what you've shared, is that this is something that every enrollee of that program
will take Of the College of Education. of the Every College of enrollee of the College of Education. Education So must every take that. educator that graduates from UE will have undergone that particular course. And I think that's a really good, well, that's a really potent move to advance gender equality in line Correct. with. At yung, sorry. No, it's napaboard okay. ko. Go ahead, please. Yung integration approach din ay ginagamit namin kasi madami pang ibang mga kurso kung saan pwede mong ipasok. For instance, if you're teaching the teaching profession, which is one of the courses sa professional education, meaning kung mag-CPE ka, hindi pwedeng hindi mo kunin yung the teaching profession, andoon yung Magna Carta, andoon ang Code of Ethics. Halimbawa sa Magna Carta, meron doong section na sinasabi niya talagang no discrimination. Pero ano ibig sabihin ng no discrimination? Doon mo palalabayin na ano ba yung mga diskriminasyon na naranasan ng mga tao base ba sa kanyang lahi, ba sa kanyang kulay, ba sa kanyang reliyon, sa kanyang lingwahe. Doon may napasok na ito yung batas, matagal niya nang sinasabi na walang diskriminasyon, pero ano yung nangyayari sa mga kaguruan halimbawa ng mga bakla na hindi pinupromote o hindi o hindi tinatanggap sa profesyon dahil ang tingin, lalo ng mga pribadong eskwelahan, ay hindi ka dapat maging teacher dahil hindi ka modelo ng mga bata dahil bakla ka o lesbiana ka. That's actually a sad reality, and I've heard too many stories about those kind of discriminatory screenings. You know? Kaya nga yung special topics na class na yon, nahalaga yon kasi seminar-based class. So ibig sabihin dahil nga online siya, so nakakapag-organize kami ng mga workshops kung saan required yung mga teachers na umattend kasi hindi pwedeng may assumption tayo na alam na mga teachers yan, carry na nila yan, hindi eh. Kailangan magkaroon talaga ng mga diskusyon, ano yung mga best practices, ano yung mali sa sitwasyon, bakit naging ganun yung response. So, I could say, yung College of Education, yung University of the East, maayos siya yung mga faculty kasi yung aming dating dekana, Gil Vicencio, talagang naging mantra niya, pagilingin natin yung faculty profile kasi pag maganda yung faculty profile natin, susunod yung instruction, susunod yung research, susunod yung linkages. Now, I want to ask something about you as a dean. So, before you were, you told me earlier you were wearing this butterfly wings in class when you were still a student. By any chance, do you still wear them now that you're dean? No, no. Okay, meron akong mga rainbow na mga pamaypay. Meron akong mga rainbow na mga bracelet. Pero hindi naman siguro para kang screaming na rainbow ako ay ganito, ako ay ganyan. Dapat yung advocacy ay ganito. Ang advocacy ay mainstream, meaning dumating tayo sa punto na natin kailangan pag-usapan tong paksa na ito. That's the advocacy. Okay. Pero kung every now and then, ang ibig sabihin ay gusto natin dumating tayo sa panahon na kung saan na-normalize na natin yung pagiging LGBTIQ. Na hindi mo kailang i-post na rainbow ako, o may girlfriend ako, o may bawag lalaki, may boyfriend ako. Kasi normal na siya. Okay? So, kung palaging, halimbawa, dekana ka, tapos palagi ka may pa-rainbow, yung opisina mo may rainbow, parang ano yung gusto mong, yun lang ba yung nag-iisang advocacy mo bilang dekana? Wala na bang iba? Wala ka bang ibang mga pinaglalaban? Bigyan kita ng sample na pinaglalaban ko rin. Alam mo ba? Okay, go ahead. Noong pandemic, talaga akong illustration kasi ganyan yung mga teachers, maraming demonstration, no? Ituro ko kasi yung special topic. So, in relation to iba namang advocacy, yung sustainability at environment. So, pagpapahalaga sa environmental education nga. So, nung pandemic, ang dami kong mga eco bricks. Yung mga plastic na ginupit-gupit ko, silalagay ko. Ito yung pangarap ko, magtatayo ako ng farm. Maglalagay ko sa farm to, gagawin ko ng mga eco bricks. Kasi yung mga estudyante ko, pre-pandemic, may mga gawa talaga silang ganito. Tapos masusunod mo na, tapos sa college namin, meron kaming polisiya na no styro policy, yung mga doon, so parang nakikita na well-rounded ka, hindi lang pala LGBT yung kanyang advocacy. Ang dami niya palang advocacy niya. Pero pa pala siya tungkol sa environment, paggawa ng eco-bricks, at kung ano-ano pa sa indigenous people, sa drug education, sa HIV, halimbawa, sa HIV, kami ng libreng testing. So,
ano siya, maraming mga ginagawa. Siguro, Well, it's I don't think, I don't think it's too blindly optimistic to say that it will happen soon, because I think this vision that you want is already happening in many, I'd say, more progressive countries. It's not a thing anymore. It's not even an issue anymore in some countries. Unfortunately, of course, for us, we're still struggling, but we're getting there. We're getting closer and closer, of course. And the evidence is, of course, well, you're one of the evidences, because, imagine 50 years ago, would any school have an openly lesbian dean, right? There wouldn't be. Okay, there would be lesbian and gay deans or presidents, but they wouldn't be activists in any way. They wouldn't be vocal. Now, this next question is actually again about you as dean. You have been bullied in the past when you were, or discriminated, as like you've shared earlier, when you were still a student. Now you're a person in power. You're a dean, but you're still quite visible as an LGBTQ activist. Of course, people would know you. Do you still receive discrimination? I mean, is there still people out there who would subject you to that feeling that you've had when you were still a lot more powerless when you were a student? napakagandang katanungan, no? Actually, isa yun sa mga one of the possibilities dahil kahit na dekada ngayon, hindi naman ibig sabihin nun, set in stone ka na, ayun na yung habang buhay mong magiging parang possible na gumalaw yung mundo, gumalaw yung pamunuan, at magkaroon ka sa pamunuan na hindi open doon, tapos gamitin yun against you. Lahat yun possibility. Mabanggit ko lang na ako ay lector commentator sa aming simbahan. So parang dumating ako sa punto na, paano kapag yung mga kapwa ko mga lector ay magsabi na, ay, hindi dapat siya maging lector kasi lesbian siya. Yeah. Yung mga ganun. So, Correct. lahat yun ay possibility. Pero, sa isip ko, parang pag naliligo ako, meron akong mga hinahandang mga argumento na hindi dapat gagawin yan kasi ganito, ganyan. No? While bathing, you have this. This is how May much mga of an activist you are. You don't relax. You don't sing. You debate some imaginary opponent while taking. This is how committed you are. I just want to say that. Siguro magandang anticipative ka sa mga possibility na, lahat ng possible na mangyari, no? Kagaya ng sabi ko, hindi porkit dekana ka ngayon ay habang buhay mo nga hawakan yung posisyon at lahat ng mga tao sa paligid mo ay naunawaan ka. I'm sure meron silang mga sinasabi, pero hindi na siguro kagaya noon na estudyante ka na pwede ka lang bigyan ng tres sa kung anumang kadahilan at hindi ka lalaban. Sa ngayon siguro, siguro may mga kapwa kaguro na pinag-uusapan ka, pero hindi na siguro harap-harapan na directly kukomprontahin ka sa issue. Ray, may gusto akong i-share sa inyo. Yes. Meron akong ginawang paper. Ang title niya is The Theory of Overcompensation Among LGBTs. Yung teorya ko kasi, yung mga LGBT people, sobrang pressured na maging magaling. Magiging doktor ako, magiging abogado ako, magiging kung ano man ako. Ako yung pinakamagaling sa klase kasi siya mismo, deliberately o undeliberately, i-discriminate niya yung sarili niya na para hindi ako i-discriminate ng kapwa ko. Magiging magaling ako kasi wala silang makikitang mali sa akin. Yun yung teorya ko na parang nag-overcompensate kami para makalimutan yung pagiging lesbiana mo. Ang makita sa'yo ay magaling kang guro, magaling kang leader, o mabuti kang tao. But unfortunately, in the real world, hindi naman kasi ganoon, no? Ang ibig sabihin, sa totoong mundo, yung discrimination ay nandiyan. Hindi mo lang maaaring, hindi mo naramdaman, hindi mo nakikita. In terms of LGBTIQs, hindi ginagawa ng heterosexual counterpart, yun wala siyang kailangang patunayan, pero sa LGBTIQ, kailangan niyang patunayan yung sarili niya, kailangan niyang maging magaling, kailangan siya ang pinakamagaling sa klase para yung mga classmates niya mangungopia sa kanya at hindi siya babatukan at hindi siya sasaktan at hindi siya kikilan ng pera ng mga bully niyang classmates. Correct. I think that's what male privilege is about. That just by being male, you're valid, you're there, you're someone,
Yung teorya ko ng overcompensation, ako yun actually. Okay. All right. Ako yun, oo. Nakita ko rin sa aking mga surveillance, sa mga, marami kong mga kaibigan, nakita ko yun eh. So parang dumating yung point na, ba't ikaw lang inaasahan, ikaw yung dapat na ganito, ikaw yung... So, ang ginawa ko, naisip ako na hindi dapat ganun kasi may parang may napanood ako na parang paano pag namatay ka, ano nang gagawin ng iba? So, hindi mo sila tinutulungan, you are tolerating them. So, parang ganun. So, parang dahil nakita ko yon nung una, parang provider ka, pero unti-unti binibitawan mo. Parang bata na kapag natututong maglakad na sila, parang kailangan mo silang bitawan, kailangan mong i-let go. Kasi kapag hindi mo sila nilet go, habang buhay lang silang kakapit sa'yo. So, ganoon bilang daughter at bilang kapatid ng aking marami kong mga kapatid. How many So, are you? kami ay 8 magkakapatid. Oh, okay, that's a lot. That's more Tapos than pangalawa basketball. ko, kaya siguro, yun yung nag-explain ko bakit gano'n ako ka-protective sa mga mas bata at saka yung parang naging ano ka talaga. Kasi maagang namatay yung papa namin, sundalo. So parang naging ano na, parang yung role mo ay naging leader ka ng mga bibe kong kapatid. Pero nung nakita ko na hindi rin pala maganda yung palagi kang leader, Yeah. ang ginawa ko ay unti-unting binitawan sila. Ngayon, kanya-kanya mga buhay. They do not have this like coming out moment, right? So am I right in saying that you did not really have those coming out moments? Correct. Correct. Walang ganoon. Hindi, wala yung magpapaparty ako ay ganito, ako si Eva iba, ako ay lesbian, walang ganoon. So parang, alam na ng lahat, Okay. at nakikita nila na meron kang mga kasama, meron kang mga girlfriend, siguro after 2 years, iba naman. Di parang gets to ng mga tao, pero wala siguro nag-dare na, bakit ganyan ka? Bakit di mo baguhin? Siguro swerte ako kasi wala kang, or yung nga yung teorya ko, dahil nga nag-overcompensate ka, siguro mas takot sila na confrontahin ka kasi alam niya argumentative ka, alam na hindi mo sila uurungan at palaban ka. Pero hindi lahat ay kasing swerte ko na hindi Correct. kailangan lang. Unang-una kasing konsepto ng coming out, hindi siya required, no? Pero sa konsepto ng ibang kultura ng ibang bansa, nagiging parang required. Sa Pilipinas, nakakatuwa kasi usually yung mga LGBTIQ sa maraming kwentong narinig ko, yan ina-attempt nila, may sasabihin ako sa inyo, may ganyan, ganyan. Pero yung mga magulang, pag sinabi mo sa kanila, ano ka ba, alam ko na, matagal ko nang alam. Ano ba yung sinasabi mo? Yun ba yung sasabihin mo? Sus! Ganun sila. Like there's no need. This is a completely unnecessary revelation that we realized before you did. Maybe something like that. Naalala ko kung may mga ganoong mga pagkakataon. Kasi parang, meron bang pagkakataon na tinutukso ka sa ibang mga colleagues mo na, Yeah, right. oh, kayo, yung parang, ako pag may ganoon, siguro parang, ay hindi, mas bagay kayong dalawa. Halimbawa, dalawang lalaki, eh, kaya mas bagay kayo. Gagananin ko sila. Siguro nga, dahil nga matapang ako, o at least sa perception nila mataray ako, o palabag ako, hindi nag-a-attempt. Kung meron man, sobrang close ko na sila na, kaya ko silang sagutin na, mas bagay kayo ng dalawa. Eh, dalawang lalaki lang sabi, kaya ang mas dalawang bagay. Parang hindi naman. So, alam nila. Two males. Okay. Sa tingin ko, alam nila. Kasi, ako naman kasi rin, yung naging paniniwala ko, hindi mo dapat ina-out yung sarili mo. O hindi mo responsibilidad na ipaliwanag sa mga tao na ako ay ganito, ako ay ganyan. Kasi nga yung advokasya mo ay ma-normalize siya. Therefore, kung gusto mo siya maging normalize, hayaan mo yung proseso. Kasi parang, yun nga yung inilaban natin. Bakit kapag ang mga lalaki o yung mga babae, nagkagusto sa lalaki, yan yung tatanungin, uy, kailan mo nalaman nagkagusto ka sa lalaki? Babae yung tinatanong mo. O yung lalaki, uy, kailan mo nalaman nagkagusto ka sa babae? Pero kapag babae yung nagkagusto sa babae, parang not curious. Yeah. Kailan mo nalaman? Paano ba yung feeling? Ano ba yung ganito? Parang, so, dahil gusto ko maging ma-normalize at yun yung advokasya mo, so hindi, para sa akin, hindi ka required na ikwento. Yeah, yeah. Hayaan mo sila yung makaramdam, hayaan mo sila yung magtanong. Pag nagtanong, sagutin mo truthfully kung gusto mo, but you're not required to tell everyone. Hindi, haba kung may kagaya ng ganun, may naalala ko may tukso-tuksuhan ng ganun. Yun nga ang sinabi ko, ay parang mas bagay kayo, parang tahimik. Tapos na kasi parang wala nang gustong makipag ano.
I think you're really good with your shower strategy. You really have these comebacks already, the templates on your head. It's really, Handa na it's lahat ng really, mga yeah, sabihin. it's really working out for you. But wait, let me go back to what you just said just a moment ago. That the typical preference of male in our culture is yung timid, shy, virginal Yeah. type, it's reserved type. Can I ask, is there like a typical preference among lesbians? Wala, parang gano'n din. Yung sa ganito kasi, dahil patriarchal yung lipunan, nagkaroon ng template yung mga kalalakihan. Okay, okay. Sa mga lesbians, dahil nga hindi mo nire-recognize o hindi mo kinikilala yung mga lesbians ay sa iba't ibang anyo. May butch, may femme. Halimbawa ako, sabi mo nga na parang, di ko alam na lesbian pala siya, na parang gano'n, no? O kaya, yung parang mga butch type na masculine yung itsura, no? So parang, pag masculine yung itsura, ang nasa isip ng tao, i-associate mo kagad na, ay, ang gusto niya yung feminine type. Pero, sa mga lesbians, merong feminine. Dalawa sila na femme. Nagkasama. Meron din na butch at butch sila. Yung parang masculine looking sila, parehas sila magkasama. So, hindi siya kawangis ng template na nakasanayan ng patriarchal na lipunan ng Pilipinas. Na yung mga kalalakihan, ito yung kanilang preferred o mas na-attract sila sa ganitong mga kababaihan. O sa ganitong mga expressions ng mga babae. But how do you pursue women? Like, how do you attract them? Is there like a culture like ours, or is it another free for all thing? I don't think I can speak on behalf of the lesbian community. But what I do know is that among lesbians, diba, attracted sila sa kapwa nila babae. Wala silang sinusundang template na dapat sinong babae, sinong lalaki, sino ang maliligaw. In fact, kung mapakinggan mo yung ibang mga istorya ng mga lesbians, magugulat ka kasi yung mga femme looking, parang halimbawa mahabang buhok, lipstick, sila yung nagpo-pursue ng mga butch looking. It's interesting. May ganun. Meron din mga butch na sila yung nagpo-pursue ng kapwa nila butch. O yung mga femme na mas gusto nila mas feminine sa kanila. So, I don't think may template yung mga lesbians, or siguro hindi pa natin naaaral ng gusto para magkaroon tayo ng representative sample. Sabihin natin, gantong lesbians na gantong gender expressions nila, mostly attracted sila sa gantong type. Parang We should learn from your community, and there's also nothing wrong with that if your wife was the one to make the first move or if you both made the same move. I think that's something that we should learn from the. Ay, dapat nagpapakahon sa kung anumang mga construct na yan, na dapat ikaw ang mauna, o siya ang mamalikan, o dapat ganito, o dapat na kamiyo, pwede na mga... Yeah, and it's like there was like a month I was just seeing a lot of posts, and I was like, why is every lesbian, they want to look like Isa Segura, like I was given that impression, and of course there's still again, it fits in with what you're saying, that there could be some social programming that might not be flattering at all, or might not be fair, but it is what the social media or the networks or the personalities are emitting. So these people who maybe are just learning to be themselves see that as a pattern that Although Sai Segura is not lesbian, siya ay trans man. Oh yeah, well, not anymore, I think. You feel free to correct me on that, because she has. I thought that. Well, yeah, now. I'm treading on dangerous territory It's here. okay. But Okay lang yun. Kasi tayo ay natututo at natututo ang ating audience sa kung anumang pinag-uusapan yeah, natin. so am I right in thinking that she was a lesbian and then she realized that she wasn't, and that all along he was transgender? Ano kasi Ray, no? Yung mga trans man o yung transgender, posible kasi tayo mismo ay nakahon sa salitang lesbian. Yun lang yung alam ng lipunan nung hindi pa natin gaanong maalam sa konsepto ng pagiging transgender. So sa halimbawa,
ang transgender ay nag-identify bilang mga, bawa, male to female, no? So, nag-identify sila bilang mga babae, kahit na biologically ay sila ay pinanganak ng mga lalaki. Um, Posible, halimbawa sa baylan, dahil wala pang mga terminolohiya noon, ang sasabihin mo, bakla ka lang. Kasi bakla ko, kasi yun yung alam mong terminolohiya. In fact, kino-contest nga yung salitang bakla. Kasi pwedeng, ang bakla pala ay yung mga transgender. Kasi sila yung mga Binabae. nag-identify bilang mga babae. So yung salitang bakla ay kino-contest pa ng maraming mga researchers at mga writers na nag-aaral ukol doon sa bakla culture sa ating bansa. So sa case ni Sai Sigera, there was a time when I was heading the Pride March. Nag-identify siya bilang lesbian doon sa noong 2007 na Pride March, no. But after some time, no, ang kanyang pronouncement ay bilang isang lalaki. So kinagalang natin yung kanyang pronouncement na siya ay lalaki. Dahil nga ang sinasabi ko, posible na yung mga tinatawag nating tomboy o masakit sa pandinig yung tomboy, ang akala natin tomboy sila kasi for the lack of better term at that time. Pero yun pala, sila ay mga transgender man kasi sila ay nag-identify bilang mga lalaki, hindi bilang mga lesbiana. Kasi ang lesbiana, babae na nagkakagusto sa kapwa niya babae. Pero ang transgender man, sila ay mga babaeng pinanganak pero nag-identify bilang lalaki at posibleng ang kanilang sexual orientation ay nagkakagusto sa kapwa lalaki o sa babae. Okay, well, I think this is a very helpful clarification from you because it's also taken against members of the LGBTQ community like Sai Segura when they say one thing and then they say something else after a while, right? People would say, homophobia would capitalize on that and say, see, what are you really? 10 years from now, you're going to change too. But I think from your explanation, what's really changing is not her, but what's evolving is our understanding of the terms that we can use to refer to ourselves or to aspects of our identity. So it's not that she's inconsistent with who she has always been, but it's that the terms evolve, and so she must also correct, she must also correct these terms that she has used to identify herself. So it's not her that is really changing or let's say incomplete, but it's that language evolves, and particularly these terms that we use, trans, bakla, tomboy, these terms evolve with time. So I think it's very important you explain that so that we don't blame the person. Instead, we should take a look at the reality that words change, and that's why they're changing the words that they use. Does the fluidity of gender mean that, for example, right now you identify as a straight woman, but in the future you might identify as a lesbian? Not because you were wrong the first time, but because your sexuality was fluid and that it changed. Is that a valid way of explaining fluidity? May ginagamit na analohiya para ipaliwanag yung guilty babayan. So parang yung pendulum, yung sexuality daw natin ay parang pendulum, no? Nag-move. Halimbawa, kung ito ang heterosexuality sa kanan, gitna ang bisexuality, which is the reference point, tapos yung sa may kaliwa ay yung homosexuality, or I'm just talking about sexual orientation, ha. So, maaaring sa punto ng buhay mo, mas dominant yung epekto halimbawa noong heterosexual community. So, heterosexual talaga, identify ka. Parang lahat tayo, pinanganak na inaasahan nila na mag-aasawa tayo. Kung lalaki tayo, babae. Babae, mag-aasawa tayo ng lalaki. Lahat tayo ganoon. Parang, nung panahon natin, wala naman nag-isip na, hindi mag-aasawa siya ng kapwa niya babae. Mag-aasawa siya ng kapwa lalaki. Pero yung sinasabi ng fluidity of human sexuality, yung pendulum ay gumagalaw. Okay? So, parang maaaring sa punto ng buhay mo, nag-identify ka ngayon bilang heterosexual. Yung paggalaw na yun ay maraming factors na pwedeng makapekto dito. Sociological, psychological, physiological, maraming mga elemento kung bakit ganoon yung ating ganoon yung sexual orientation. So, posible na ngayon ay nag-identify ka ng bilang heterosexual person, pero bukas makalawa,
gumalaw yung pendulum at ikaw ay mag-identify bilang homosexual man. Pwedeng ganun, also homosexual male. So in the same breath, yung homosexual woman, posible na gumalaw yung kanyang sexuality at yung pendulum nga bilang analohiya at mag-identify siya bilang heterosexual woman. So yun ay yun yung fluidity of human sexuality. Iba pa doon ang expression, iba pa doon yung behavior. Siguro unang-una gusto kong pasalamatan yung UCGD under your leadership for providing a platform for celebrating the national LGBTQ History Month, no? Maganda na naipapasok itong mga diskusyon kung saan nagkakaroon ng pagkakataon yung mga tao na makapagbuni-muni. Diba sabi nga ni Socrates, reflection is the highest form of thinking. So parang hayaan mo silang magmuni-muni kung naliligo man sila, kung patulog man sila, kung ano man yung mga ginagawa nila, ano yung mga eureka moments nila. Para sa ating mga advocates at mga future allies, huwag kayong matakot na maging kayo kasi at the end of the day, ang pinaka-importante ay kayo at walang makapagbabago. No? Yun lang. Maraming salamat.